Mapagyamang buhay po mga kamundo, mula Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran, saan mang dako ng daigdig naroon ng bawat isa. Mula po dito sa Pilipinas, ang inyo pong lingkod, mundo at karunungan ay buong pusong naghahangad na naway ang lahat ay makapamuhay ng ligtas, mapayapa at maunlad. Ngayon naman po mga kamundo ay aking babahagi sa inyo ang ilang piling bahagi ng kasaysayan tungkol sa Kristyanismo. Ngunit bago po natin simulan ng pagbabahagi, tayo po muna sabay-sabay na magpasalamat at magpasinaya sa kadakilaan ng pong may kapal na patuloy sa pagsaboy ng walang hanggang pag-ibig at patuloy sa pangangandili sa lahat ng may buhay sa buong sanlibutan. Bilang panimula, ang kasaysayan ng Kristyanismo ay may kinalaman sa relihiyong Kristiyano, mga bansang Kristiyano at mga Kristiyano sa kanilang iba't ibang denominasyon. Mula sa ikaunang siglo hanggang sa kasalukuyan, ang Kristiyano ay nagmula sa ministeryo ni Hesus, isang Hudyo na guro at manggagamot na nagpahayag ng nalalapit na kaharian ng Diyos at ipinako sa krus noong 30 to 33 AD sa Jerusalem sa Romanong lalawigan ng Judea. Naniniwala ang kanyang mga tagasunod na ayon sa mga ebanghelyo, siya ang anak ng Diyos at namatay siya para sa kapatawaran ng mga makasalanan at binuhay mula sa mga patay at itinaas ng Diyos at babalik sa lalong madaling panahon at pagsisimula ng kaharian ng Diyos. Karagdagang kaalaman, ang Kristyanismo ay isang relihiyong monotista nang ibig sabihin naniniwala sa isang Diyos lamang na nakabatay sa buhay at pinaniniwala ang mga katuruan ni Jesus na pinaniniwalaan ng mga Kristiyano na isang tagapagligtas at Mesiyas ng Judaismo. Ito ay ang pinakamalaking relihiyon sa kasalukuyan sa buong daigdig na may mahigit kumulang sa 2.1 bilyong taong kasapi nito. Ang Kristyanismo sa simulang kasaysayan nito noong mga maagang siglo nito ay hindi isang nagkakaisang kilusan, ngunit binubuo ng mga pangkat na may mga magkakatunggaling pananaw na gumagamit ng iba't ibang kasulatan. Ang kanon ng bagong tipan na natatanggap ng marami, ngunit hindi lahat ng Kristiyano sa kasalukuyan na nabuo lamang noong ika-4 na siglo Christ era, ang kanon na pinagpasyahan ng isang pangkat ng Kristiyano. Sa karagdagan, ang mga kasunduan sa teolohiya ay nabuo lamang sa mga unang 7 konsilyo na nagsimula lamang noong ika-4 na siglo Christ era, kung saan ang pangkat na nanalo sa mga halalang ito ang naging ortodoksya. Ang mga konsilyong ito ay inumpisahan ni Emperador Constantino upang maabot ang isang pagkakaisa ng mga magkakatunggaling sektang Kristiyano sa kanyang Imperyong Romano. Sa mga konsehong ito na kinundina ng nanalong ortodoksya ang kanilang mga katunggaling sektang Kristiyano na natalo sa mga halalang ito ay bilang mga eretiko. Ang ortodoksya ang ginawang opisyal na relihiyon ng Imperyo Romano ni Emperador Theodosius I at kanyang sinupil ang ibang mga sektang Kristiyano, gayon din ang mga relihiyong pagano na katunggali ng ortodoksyang ito. Kalaunan, ang ortodoksya ay nagkakabahagi sa iba't ibang mga pangkat dahil sa mga hindi mapagkasundo ang doktrina. Ang mga pagkakabahaging ito ay nagpapatuloy pa rin hanggang sa kasalukuyang panahon dahil sa mga iba't ibang magkakatunggaling interpretasyon tungkol sa tunay na kalikasan at mga katuruan ni Jesus. Ang mga karamihan sa mga sektang ito ay nangaangkin na sila ang totoong simbahang Kristiyano, habang ang iba naman ay ituturing nilang huwad.